Magandang oras mga card lover, mga kababayan. Welcome back sa ating channel. Meron tayong heartbreaking na dito, na balita. Courtesy na video ng Bitag ni Ben Tolfo. Well, kudos kay Ben Tolfo. Magandang umaga diyan, sir. Napakagandang ito eh. Kasi ito'y tungkol sa aso. Aso na naman ha. Kung naalala niyo yung John Wick movie, ay naging mabangis si John Wick dahil lamang sa aso niya na pinatay eh. Kaya dito naman ay aso rin ito. Medyo hati ang dito ang opinion ng publiko. Pero ako sa aso pa rin ako. Kakampi kasi ang aso ay yan ay man's best friend. At katunayan yan, meron akong 4 na aso dito sa bahay na parang kapamilya ko na, kasama kong kumain sa lamesa, nandyan sa tabi ko. Kapag kumakain ako, kumakain din siya. At kapag umalis ako ng bahay, siya yung nagbabantay ng bahay. Kasi nag-iisa lang naman ako sa bahay. Kaya ang mga aso ko ay very trustworthy friends, partner, and personal guard sa bahay. Kaya ito atin panoorin ang video courtesy ng Bitag. Grabe to. Kinaladkad yung poster poster amo eh. Kasi hindi daw siya yung may-ari ng aso. Ang aso ay kanya lang inalagaan daw, isang asong kalye. Pero hindi daw sa kanya yon. Mamaya pag-usapan natin yan kung pwedeng sabihin hindi sa kanya, siya na yung nag-alaga eh. Kaya ito, panoorin muna natin ang video. Ay talagang maano ang puso nyo dito. Durugo ang puso nyo, mga kababayan. Ang videong inyong napapanood ay kuha sa CCTV kung saan 4 na kawani ng barangay ang sapilitang kinaladkad ang isang residente sa Caloocan City. Ang dahilan ng pag-aresto dahil lamang sa aso na ito na hindi naman niya pagmamay-ari. Ang kanyang kasalanan, hindi raw siya tumutugon sa patawag ng barangay patungkol sa Okay, aso. hindi siya tumutugon sa tawag ng barangay. Medyo may rin eh. Medyo may kunting din ang nag-adapt sa aso pagkakamali. Hindi siya tumugon eh. Dapat pumunta siya doon sa barangay kung ano ba talaga ang gusto ng barangay. Pero ayon sa kanya, tinatalian daw niya eh. Siguro nakakawala sa tali at nanghabol ng mga tao. Ayan ang problema dyan, mga kababayan, yung handling, yung paano mo tinalian o paano mo nilagay sa safety yung aso. Okay, so balik tayo kay Ben Tulfo. Actual footage. Ayon sa batas, maaari lamang imbitahan ng barangay ang isang residenteng inirereklamo, subalit hindi nito pwedeng sapilitang kaladkarin ang tao. Hindi rin basta-basta pwedeng mang-aresto ang barangay, maliban na lang kung ito ay citizen's arrest, kung saan aktual na naaktuhan ng isang tao na isinasagawa ang isang krimen. Krimen eh. Pwedeng mag-citizen's arrest ang barangay, ang mga barangay tanod o mga bystanders. Pwedeng i-aresto nila yung nahuhuling gumagawa ng krimen. Example, nagnanakaw, ng hold up, nag-akyat bahay, di ba? Nakita nila, actual, pwede nilang dumugin yon, citizen's arrest. Pero ganito na, nagpakain lang ng asong kalye, tapos yung aso doon bumabalik-balik sa kanyang bahay, sa gate, sa labas ng gate. Doon umistambay ang aso dahil pinapakain eh. Kaya, ang problema lang dito, sa tingin ko, hindi mali ng nagmay-ari, bali. Hindi naman sa kanya yung aso, parang adopted lang. Ang mali dito ang barangay, di ba meron sa barangay tagahuli ng aso, yung mga asong kalye? Di ba meron yan? Bakit hindi nila huliin mismo? Meron silang dyan eh, yung parang inaano sa liig na nalubid sa aso, di ba? Nakita naman nila, sinabi naman ng tao na nagpakain na hindi akin aso yan, naawa lang ako kaya pinapakain ko. Dapat gumawa na ng aksyon ang barangay na hindi pala sa'yo yan, di kunin namin yan. Dapat ganoon. Di ba mali din pala ang barangay, mali. Hindi lahat ng pagkakamali ay doon sa nagpakain sa aso. Ang aso ay lang yan, territorial kasi yan, in nature, binabantayan niya yung kanyang bagong amo.
Ganun talaga yung aso. Yung aso ko dito, ang lakas kumahol. Kaya kung sa tingin ng aso na pinapakain siya, ang trabaho ng aso ay alam niya na kakahol siya, magbabantay siya. Diyan siya nilagay sa labas ng ng gate. Kaya kumakahol siya at nangahabol. Ganun talaga ang trabaho ng aso kasi bantay yan eh. Ngayon, ang trabaho ng barangay ay dapat hinuli nila kasi nagsabi na yung nagpakain sa aso na hindi akin aso yan, hindi yan akin, pinakain ko lang. Kaya dapat ang barangay ang humuli. Hindi yung tao yung kaladkarin nila na parang kriminal, di ba, pinagtulong-tulungan pa, kinaladkad eh. Kaya doon, maling-mali ang barangay. Patuloy tayo sa video. Subalit sa kasong ito, saplit ang kinaladkad ang lalaki mula sa kanyang safe space at saka inaresto. Kaya ang bitag nagpadala na ng investigador sa tanggapan ni Caloocan City Mayor Along Malapitan upang idulog ang reklamo ng panlalabis at mga abuso ng barangay na nag-ugat lamang dahil sa isang aso. So yan yun yung actual footage yun na nangahabol yung aso. Balikan natin Lahat ng dumadaan, hinahabol niya. Ayan Dahil sa isang aso. At ang huli nito ay yung isang barangay na kagawad na ang hinabol ng aso kaya nagalit. Hanapin natin yun Forward muna tayo. Ito, maganda to. Merong witness merong nakakita ng pagkaladkad Okay, so ito. Dito sa balkonahe, I saw it at rinig na rinig. Dito sa balkonahe, I saw it at rinig na rinig ko po kasi clear na clear naman po Sabi ko paano si Ben? Tapos sumasagot siya, wala akong ginawa, wala akong kasalanan, di ako nakapatay, di ako nagnakaw, hindi ako kriminal. Tapos yung kapitana nagalit, sumasagot-sagot ka pang, Ayun. sige, pusasan nyo. Kung ayaw sumama, kalad ka rin nyo. Nakakatroma yung ganun. Out of nowhere, kahit nga ang police cannot arrest you just like that without a proper arrest warrant and without reading you your Miranda Tama rights. naman yan. Kasi pinusasan nila Napaka-unprofessional. Dapat doon kausapin lang. Hindi naman nakagat yung barangay opisyal, hinabo lang. Ganun naman talaga ang aso, nanggugulat yan Nananakot yung aso pa, kunwari pahabol-habol, pero hindi talaga yan nangangagat. Ang aso kapag mangagat, hindi na yan kakahol. Ang aso na nangangagat, hindi kumakahol. Sikrito lang kaya nakagat ka pag kakahol na yung aso, hindi siya kakagat. Nagbigay lang siya ng warning. Kaya ito sabi ng isang dito, kapitbahay na mukhang mayaman ang merong golden lion. Golden lion yung niya Maganda ang bahay. Kaya mayaman to. Sabi niya, nakakatakot ang ganito, di ba? Bigla ka nalang kalad ka rin galing sa safe space mo, galing sa bahay mo Galing ng gate ng bahay, kinaladkad ka, di ba? Kung may baril yun, pwede niyang pagbabarilin yung mga barangay opisyal Yan ang kasalanan niya, di ba? Nandyan siya sa gate niya, kinaladkad siya, pinusasan pa. Di ba? Yun ay isang pag-atake ng isang private citizen. Baliktad. Di ba? Aso lang yung kalaban bakit hindi nila hulihin, gagamitin nila yung buong barangay tanod nila para hulihin yung aso? Bakit hindi nila ginawa? Nandyan lang naman yung aso palagi, naka-standby, di ba? Mga kababayan, anong say nyo? Conduct unbecoming of a public official, conduct unbecoming of a public official, any public servant, di ba? Uy, Ang asong ito dali lang ang dahilan Walang hiyang advertisement to Not years of experience. AI. Not college degrees. Not years of experience. AI. Ilang beses na raw Covers 10,000. Ilang beses na raw itong inireklamo sa barangay dahil sa mga residenteng hinabol at kinagat nito. Subalit, paglilinaw ni Benny, hindi niya ito pag-aari. Bidong, Pero dahil siya raw ang nagpapakain dito, siya ang pinagbuntunan ng barangay sa mga reklamo. Yung aso na iniwan lang dyan, tapos naulanan sa labas, naawa ako. Nilagyan ko pa ng plywood doon sa labas, tapos binibigyan ko ng pagkain, kasi umalis nga iniwan ng kwan. Yung may-ari ng aso, naawa kami kasi
Sabi ko, parang tao din yan eh. Ba't iniwan na lang doon basta-basta? Si doktora, nagbibigay din ng pagkain sila. Binibigyan namin sa labas. Sa kuha ng CCTV camera na ito noong gabi ng February 28, makikita ang isang lalaking nagbibisikleta Ayun. nang bigla itong habulin ng alagang aso ni Benny. Ang lalaking Ayun, so dito nagbibisikleta natin ang tapusin kagawad pala ng ang kanilang video. barangay na si Kagawad Anthony ng Magalona. barangay, yung huling hinabol ng aso na nagbisikleta. Ganun lang talaga ang aso. Lalo na kapag yung gumagalaw yung paa mo sa pedal ng bisikleta, yun talaga ang kanyang habulin. Ay nako, sobrang duwag naman sa aso tong kagawad na to. Biglang kumaripas ng papuntang barangay. Kaya nagagalit na rin yung mga barangay tanod, pati barangay captain, ay kanila nang inatake yung si Mang Ben. At ang mali nila doon ay nasa loob ng bahay, kinaladkad nila palabas. Nasa gate kinaladkad nila. Ginamitan nila ng puwersa. Wala namang krimen, aso lang yun eh. Aso lang yun. Pwedeng hulihin nila ang aso, kaladkarin nila yung aso, talian sa liig, ang dami-dami nila eh. Bakit yung tao pa na nagmalasakit lamang sa aso? Okay, so ayon nga dito sa kay Ben Tulfo, maling-mali ang barangay. Sa akin naman ay talagang mali sila. Kasi pwede nilang hulihin yung aso eh, gamit yung mga barangay tanod. Bakit hindi nila mahuli? Hagisan lang yun ng karne. Tapos merong lubid na may di ba, may loop. Yun yung panghuli eh. Alam nila yan kung paano hulihin. Talagang pinag-initan nila yung si Mang Ben. Anong palagay nyo dito mga car lover? Mga dog lovers? Alam ko mga dog lovers kayo eh, animal lovers. Anong masasabi nyo? Nagmalabis ba ang barangay? Mali ba si Mang Ben, yung may-ari ng aso, yung nag-adapt ng aso? Sino bang mali? Ang aso o ang barangay? Ganun lang talaga ang aso eh. Yun ang trabaho niya, kumakahol. Ganun lang talaga yun. Territorial yan na nagwardya yung aso eh. Kaya nagtatrabaho ang aso para sa amo kasi pinapakain siya. Ang barangay naman ay meron silang dapat gawin na huliin ng aso. Ang mali ng barangay para sa akin, bakit nila kinaladkad galing sa gate, sa loob ng gate, si Mang Ben at pinusasan pa, di ba? Ang dami-dami nila. Yan ay use of excessive force. Pwede silang kasuhan ni Mang Ben, magbabayad sila lang itong ni Mang Ben, at pati sa aso ay hihingi sila ng tawad, mga kababayan. Kung sa Amerika yan, lagot sila. Merong human rights doon na talaga. Sa aso, pwedeng makulong yung mga naghuli kay Mang Ben. Alright? Pag-i-comment na lang sa ating comment section down below. At sa mga bago pa lamang sa channel, sana click nyo rin ang subscription button. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.